Aba mga kababayan, ha, wala talagang humpay, walang tigil na paninira ni Mike Aby kay Vice President Sara Duterte. At ito pa mga kababayan, ito yung pinakabago. Nanakot pa. Tinakot pa itong si VP Sara Duterte, malapit na daw. Malapit na daw magkaroon o ilabas itong warrant of arrest mula sa ICC. Dahil ayon daw kay Trillanes, aba, tuwang-tuwa si Mike Aby mga kababayan. At nanakot na ayon daw kay General Torre, handa daw ipatupad ni General Torre. Pag mayroon ng warrant of arrest, handa daw nilang arestuhin itong si VP Sara Duterte. O gawin nyo, subukan ninyo. Makita naman ninyo kung ano ba talaga ang maging hatol ng taong bayan sa inyo. Hindi naman kayo forever dyan na nakaupo. Ikaw Mike Aby, alam ko na hindi ka na nakakalabas ng bahay mo. Hindi ka na makapaglakad-lakad na ikaw lang mag-isa. Subukan mo ngang mamalingke. Baka pag makita ka ng mga DDS, baka yung uso mo lalong lulubo yan. Napakayabang mo Mike Aby magsalita. Magkano ba talaga ang dahilan Mike Aby para talagang araw-arawin mo yung paninira kay VP Sara Duterte? At ulitin ko, hindi ikaw yung tao, hindi kayo yung tao na kinatatakutan ni VP Sara Duterte. Gawin ninyo. Nagsalita na naman pala yung talunan na si Trillanes. Pinupunduhan. Yan si Trillanes mga kababayan ni Pangulong Marcos. Alam naman natin, may mga naibunyag na noon. Noong mga nakaraang buwan, bago na-aristo o inaristo ng ICC o kinidnap ng ICC itong si dating Pangulong Duterte. Mayroong mga nailabas na balita o lumabas na balita na pinupunduhan pala itong si Trillanes ni Pangulong Marcos Jr. Ganon ka-traidor itong si Marcos mga kababayan. Tapos gusto mo Mike Aby na makipagtulungan itong si VP Sara Duterte sa gobernong ito, sa administrasyong ito. Kung hindi ka ba, ang kapal ng mukha mo, saan ka humugot ng kapal ng mukhang hayop ka? Ang sarap nito, pilipitin yung ilong nito mga kababayan. O ito na, wag na natin itong patagalin, sabay-sabay natin itong panoorin. O ito. Ito, ano yan? muli pong pinanindigan at gagawin lutang ang prinsipyo, tapang at pagsunod sa ating batas. Lutang naman talaga yan eh. Matagal lang lutang yan si General Torre. At ikaw, mas lalong lutang na lutang ka. Ganun naman kayo eh. Isang grupo kayo na mga lutang. Mga lutang kayo dahil iwan ko mga kababayan ha. Baka gumagamit ito ng utot ng demonyo ang mga ito. Dahil kung magsalita, akala mo ba'y talagang totoo? Talagang pag hindi mo pakikinggan ng mabuti, pag paniniwalaan mo yung mga sinasabi ng mga ito, akala mo ba'y totoo? Puro lang naman kasinungalingan ng mga ito. Wala namang katotohanan, puro lang naman paninira. Ikaw Mike Aby, mas lutang na lutang ka talaga. O sige. Kung inulit at sinabi ni General Nick Torre III, ang ating PNP chief, manghuhuli sila kahit sinong huhulihin nila kapag merong warrant of arrest o court order. Galing ito sa ICC o galing ito sa lower court. Kahit anya, Vice President pa. Si Vice President naman talaga ang tumbok mo. Alam ko naman eh. Kasi talagang ang mission mo, yung masira itong si VP Sara Duterte sa mata ng ating mga kababayan. Lalong-lalo na sa mga followers mo, sa mga subscriber mo. Yan talaga ang habol mo. Eh kung talagang nanguhuli pala sila, kung mayroon ng warrant of arrest, sana si General Bantag. Bakit hindi maaari-aresto itong si General Bantag? Hanapin niyo muna. Itong si General Torre talaga, nagpapakita naman talaga ito ng gilas. Kahit na illegal, ginagawa niyang legal. Para maupo talaga siya sa pwesto niya dyan na maging PNP chief. Ang daming tawag nito mga kababayan, gusot sa mga ginagawa nitong si General Torre. Yung pagpunta pangalan niya sa KOJC, yung hinukay niya, yung ilalim ng Jose Maria College,
Na wala siyang pahintulot, naghukay siya, nagsinungaling pa siya. Na walang hukay na ginawa nila. Pero nung natuklasan, nung pumunta na yung mga senador para mag-imbestiga, minamadali nilang takpan. Napakasinungaling ng general na yan. Yung ginawa niya kay dating Pangulong Duterte. Tingnan niyo yung mga kababayan, pag mawala na sa pwesto ang mga ito, tadtad ito ng kaso ng mga taong ito. At sana itong si Mike Abe isama ito. Dahil isa ito sa mga instrumento, ginagawa ng instrumento ito para masira itong si VP Sara Duterte at itong mga Duterte, mga kababayan. Kahit senador, kahit sinong mataas na opisyal, o kahit sino, basta mayroong court order, hindi daw pwedeng tanggihan niya ng PNP. Ipapatupad nila ang batas. Ayan po. Hindi po ito pananakot. Ito po ay paninindigan kasi talagang trabaho ng PNP. Ano ba yung pinagsasabi mo? Hindi ba pananakot yan? Yung tono ng pananalita mo, pananakot yan. Baka akala mo, itong mga DDS ay papanig na sa inyo dahil matatakot na. Baka akala mo, pag marinig ka ng kampo ni VP Sara Duterte, manginginig si VP Sara Duterte. Huwag ka lang talaga. Huwag mo lang makaharap itong si VP Sara Duterte dahil baka masuntok yung uso mo. Baka mas lalong mamagayan, Mike Abe. O mabuti na lang kung si VP Sara ay makasuntok sa uso mo. Eh paano pag yung mga DDS makita ka sa kalye? Kasi talaga mga kababayan, maraming galit sa taong ito. Dahil nga sa patuloy niyang paninira kay VP Sara Duterte. Sige, subukan mo Mike Abing lumabas sa lansangan. Katulad namin. Na mamalingke, maglakad-lakad. Siguro kung walang makakakilala sa'yo, pwede yun. Pero pag may nakakakilala sa'yo, nako, baka mas lamang ka lang kunti kay Epifanio Labrador. Si Epifanio Labrador kasi mga kababayan nagtatago. Ito hindi naman ito nagtatago. Pero malamang, sa palagay ko lang. Hindi ito basta-basta makapaglakad-lakad sa kalye mga kababayan. Tapos sinungaling na taong ito. Hindi pwedeng subukan na nasubukan na ng ilang ulit si General Torre. Wala pa nang ito ay Regional Director ng Davao Region na hinuli yung leader ng relihiyon dyan sa Mindanao at yung arrest warrant galing sa Interpol, galing sa ICC at paghuli kay dating Pangulong Duterte, si General Torre ang nakapunod dyan. O hindi niya mabanggit mga kababayan yung pangalan ni Pastor Apollo Kibuloy dahil yan yung tao na sumagip sa kanya nung wala siyang hanap buhay. Binigyan siya ng buhay mga kababayan. Binigyan siya ng pinagkakitaan. Pero anong ginawa niya? Nung nanalo na itong si Pangulong Bongbong Marcos, nakita siguro nitong kumag na ito na mayroon na siyang bagong amo, mayroon na siyang bagong hanap buhay. Kaya nung nagbigay ng opinion itong si Pastor Apollo Kibuloy tungkol nga sa pinakaunang suna nitong si Marcos, bakit hindi nabanggit yung pagsugpo sa illegal na gamot, sawata o paglumpo sa mga makakaliwang grupo, nagalit si Mike Abe mga kababayan. Nagalit kay Pastor Apollo Kibuloy. Bakit daw ganun yung opinion ni Pastor Apollo Kibuloy? Dahil sa suna naman daw, may kanya-kanya naman daw. Kanya-kanya na naman daw paniniwala, paninindigan yung Pangulo. Ayaw ni Mike Abe mga kababayan na masugpo yung pinagbabawal na gamot. Ayaw mo mabanggit, hindi mo nababanggit yung pangalan ni Pastor Apollo Kibuloy. Masakit ba? Hindi mo kayang banggitin? Dahil yan yung tao na kumupkup sa'yo tapos trinidor mo pala. Isa itong traidor itong tao na ito. Ipagmayabang mo pa yung si General Torre. Mga kababayan, yung droga pala ngayon ay talagang hindi ko lang alam kung yung mga droga na yan ay yung nakumpiska, yung na kita, yung tinatawag nila na floating shabu ngayon. Hindi natin alam kung kanino nang galing yan. Baka sa kanila lang din yan. At hindi natin alam kung yan ba talaga ay totoong droga. Dahil hindi naman pwedeng tikman. Hindi naman pwedeng tikman ng mga adik yan. Patikman nyo muna kung totoong droga yan.
Baka mamaya, kunwari lang yan. At yung halimbawa, totoo man yung droga na yan, yung floating shabu na yan, saan yung mga tawag nito mga kababayan, yung mga nag-distribute yan, may naaresto ba? Kahit na hulihin ninyo, kahit pa ilang tulinadang droga ang maaresto ninyo, kumpiska ninyo. Pag walang maaresto mga kababayan, walang maarestong nagbibinta o nagtawag nito, yung humawak niyan o yung may control ng mga droga na yan, hindi pa rin masusugpo yan. Tuloy-tuloy pa rin yung paggawa. Mas lalong dadami yan. Huwag niyong ipagmayabang yan. Susunugin na daw mga kababayan. Mamaya ipakita ko yung video sa dulo. Nasusunugin na daw yung droga na yan. Napakabilis na masunugin, ano? Ilang araw na ba? Mula nung ano yan, nakuha yan sa dagat. Susunugin nila kaagad. O hindi naman kaya talagang hindi totoong droga yan, pampapugi lang yan. At yung ipalagay nga natin, ulitin natin, kung totoong droga yan, nasaan yung mga tao na nagmamay-ari ng mga droga na yan? May tao bang naaresto? Wala. Walang kwenta. Yung sinasabi ninyo na bloodless. Bloodless na pagsugpo ng droga, kalukuhan yan mga kababayan. Isang malaking kasinungalingan yan. Yun ang andito na lang muna at hindi na natin tapusin itong mga sinasabi ni Mike Abe. May sinabi pa siya dito na itong si VP Sara Duterte ay puro na daw paninira, hindi naman daw nakipagtulungan sa ating administrasyong ito. Sa administrasyong ito, sino ba? Kahit ikaw naman siguro Mike Abe, ginigipit na yung pamilya mo, pinakulong yung ama mo, kung ano-anong mga paninira ang inilabas, ginagawa ninyo. Tapos gusto niyo pang makipagtulungan si VP Sara Duterte? Isa lang ang sagot. Isa lang yung sagot ko sa iyo, Mike Abe, ang kapal ng mukha mo. Sobrang kapal ng mukha mo. Yun ang dito na lang muna. At bago tayo magtatapos, ay mag-shoutout lang muna tayo. Shoutout tayo kay Ma'am Berje Religious ng Pulilan, Bulacan. Kay Ma'am Joyce ng Japan. Kay Rodi Gan. Shoutout na rin kay Pilimon Landingan. Shoutout na rin kay Francisco sa Hulan. Shoutout kay Jerome Iron. Shoutout kay Ariel Untalan. Shoutout kay Ma'am Joyce ng Japan. Iligos man idol. Shoutout Roberto Artiaga. Shoutout kay Arthur Martisano. Kay Andy Iglesia. Shoutout. At yung nagpa-shoutout sa akin dito si Sit. Shoutout ha. Shoutout kay Sit ng Camarines Norte. At shoutout rin kay Gabriel Cantor. Shoutout na rin kay Rumi Ditorio. Shoutout kay sana ba isa na po shoutout natin dito mula sa Nevada, USA. Shoutout na rin kay Corazon Gonzales, ma'am. Shoutout from Nevada, USA. Maraming salamat. Yun dito na lang muna. At once again, this is Rondi TV mo. Ingatin lahat. God save the Philippines.